Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong temang Breakthrough Purity that Honors God ay nagpapatuloy pa rin dahil kasama po sa pagpupuspos ng Santong Espiritu, kasama po sa pagtanggap ng bagong pagpapahid mula sa Panginoon, ay ang ating mga buhay ay makatanggap ng pagkadalisay sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Isang masiklang palakpak para kay Jesus. Hallelujah. Praise God. Ngayon pong umaga ay simulan na po natin dahil marami pong gagawin ng Diyos sa atin pong umaga. Sa atin po ngayong umaga. Ngayon po ay anointing service po natin as we usually do dahil sa usually po ay nasa unang buwan sana, no? Pero pagdating kasi ng January, nandyan yung ating Bible month. So, karamihan po ng mga simbahan ay nandun po sa simula, no? It doesn't matter as long na we want na samahan tayo ng Lord sa 2026 and beyond. Amen po ba? At hindi magiging matagumpay ang ating paglakad, hindi magiging mapuspos, no, nang sabihin natin talagang victoriously we went through it, maliban na tayo po ay bigyan ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan ng breakthrough para po sa taong ito. Ang ating pong title ay Anointed for Breakthrough in 2026. Ayan, Anointed for Breakthrough in 2026. Sige po, sabay-sabay nating sabihin yung title, Anointed for Breakthrough in 2026. At yan po ang dinideklara natin, no, para po sa taon na ito. February pa lang naman po at marami pang gagawin ng ating Panginoon. At dahil nga po, nung tayo'y nag-anniversary ng GIL Church Worldwide, nung nakaraan pong October, ay breakthrough spirit. No? Pag sinabi po nating breakthrough spirit, isa itong bagay, pangyayari na hindi mo pa nararanasan sa mga nakaraang panahon. Sabi nga, no, laging sinasabi ni Brother Eddie, no, na ang taon na darating ay it will dwarf all. Ibig sabihin, pag dwarf, ibig sabihin parang naging mas maliliit, no? Hindi natin minamaliit yung ginawa ng Lord sa nakaraang mga taon, pero ang sinasabi lang, there is more. Amen? Isang malakas sa palakpak po sa Panginoon. Hihigitan pa ng Diyos ang kanyang gagawin sa buhay mo sa taong 2026. As we step into it, no, sa bagong paghamon na naman sa atin sa 2026, maraming mga tao na humihingi sa Lord, Lord, ibahin mo naman ang taon na ito. At yun naman talaga ang gusto ng Lord, na yung naranasan mo ng nakaraang taon na pagpapalat, pagsama, biyaya ay hihigitan pa ng ating Diyos. Breakthrough in our purpose, isang bagay na napakahirap na nandito ka sa mundo pero hindi mo alam bakit ka ba nandito. Ano ang purpose ni Lord sa'yo? This time ay humihingi tayo sa Diyos na paglinawin niya yung kanyang layunin sa buhay natin. Breakthrough in finances, amen po ba? No, marami tayong mga kwento dyan, pero hihigitan pa ng Diyos ang mga pagpapalang ginawa niya sa atin sa mga nakaraang taon. And breakthrough in ministry, sa ating pong paglilingkod, kung apoy na apoy ka sa 2026, hihigatan yan ng Panginoon. Kung pwede nga, kung apoy na apoy ka, masunog ka. No? Ibig sabihin, you burn into passion. Amen po ba? Kasi keep on firing At syempre yung ating overlong standing battle. Sabi nga, no, talagang kahit taon ng bagong taon na po tayo ngayon, talagang meron tayong carry over. Amen po ba? May mga bagay na hindi natapos ng 2025 na nadala natin ngayong 2026. Amen? Bit-bit pa rin natin, pero hindi dahil na sinasabi natin walang ginawa ang Diyos, kundi dahil alam natin may sariling panahon ang Diyos sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Amen?
Kaya nga po, no, tinuturuan po tayo na breakthrough is not produced by effort alone. Alam po ng Lord yung kagustuhan natin na maging mas malapit pa kaysa dati. Pero kumbaga kaya nga breakthrough, no? Parang ayan, katulad po ng ating team ng ating JIL Don Bosco, no? Parang may hadlang, parang may pader, hindi ka makatawid. Ang ginawa na ng Lord, winasak niya na. No? Binutas niya na. Hindi lang binutas, giniba niya na. Ano man yung hadlang na yan para magkaroon ka ng breakthrough. Amen po ba? Sabi po, no, mamaya po, iisa-isahin po natin yung mga talata. No, sa Isaiah 10:27, sabi po, no, sa Isaiah chapter 10 verse 27, isa pong talata ito sa Bible na ang sinasabi diyan is the yoke shall be destroyed because of the anointing. No, ang sinasabi lang po dito ay may talata po, no, mas maganda yung translation ng ang Biblia. Ayan. Kasi sa MBB tag hindi masyadong nabigyan ng diin, no? Yung sa English kasi ang sinasabi diyan, the yoke shall be destroyed because of an anointing. Sabi diyan, no? At wawasakin na ang pamatok sa iyong leeg dahil sa pagpapahid, no? Kundi dahil sa anointing ng Lord. Breakthrough is not when pressure increases, it is when oil flows. Hindi dahil lang na tumitindi ang mga napagdadaanan natin, ang inaantay natin ay yung pagkilos ng Lord. Ang inaantay natin yung anointing ng Panginoon. When we talk about anointing, in the Old Testament time po kasi, kapag ang isang priest o saserdote, katulad ni Aaron at yung mga sumunod sa kanya, pag merong isang hari, katulad ni David at mga sumunod sa kanya, no? At maging merong isang yung priest and even the office of the prophet, no? Katulad nila Samuel o nila yung mga judges, no? Yung mga hukom nung araw, itinatalaga po sila ng Panginoon sa panahon na yon sa bayan ng Israel. At sa pagtatalaga na yon ng Panginoon, meron po silang ceremonial rites na kung saan meron pong hawak ang isang saserdote o isang propeta para i-anoint. So nung araw po talagang pag sinabing i-anoint, ay talagang ibinubuhos po yung kung isang bote na punong-puno po yan ng oil, nard oil, no? Yung kapatid po yung komposisyon ng langis na yon na ginagamit sa pagpapahid ay punong-puno, no? Inuubos po yun. As in, inuubos. Kung mababalikan po natin yung Psalm 133, no? Sinabi po doon kung paanong ibinuhos sa ulo ni Aaron yung langis na yon, ibig sabihin buhos talaga. Dahil makikita natin, no, na in the Old Testament time, pag sinabing in-anoint someone, you are being appointed, consecrated by God, inilagay ka dyan. No? Kaya makikita po natin, now this is not only limited to the priests, to the kings, to the prophets or judges. Ito po ay available sa lahat ng mga mananampalataya. Amen? No, New Year does not automatically bring breakthrough. Anointed people do. Sino ba yung nakakatawid for the following year? Hindi lang po dahil bagong taon na isalba natin yung nakaraang taon, kundi dahil sinamahan at ang kapangyarihan ng Panginoon. Tulad po ng nabanggit ko kanina, no, may mga major breakthrough in the scripture sa buhay nila David, di ba? Kung mapapansin po natin, nung si David po, nung si Haring Saul at the time, ay tuloy-tuloy ang pagsuway sa ating Panginoon, ay ang Diyos ay sabi ng Lord, magtatalaga ako ng aking hari mula sa aking puso galing, no? After my own heart, sabi ng gano'n ng Lord. Di ba, pumunta siya dun sa pamilya ni Jesse. Ang mga anak ni Jesse, mga lalaki, matitipuno, magagandang lalaki, pwedeng maging presidente, pwedeng maging hari. Bunsong anak si David at ang mga bunso
Siyempre siguro mga lagay mo ng 12 to 14 years old siya doon o mga lad ang tawag sa kanya ay binatilyo, no? Ang trabaho niya, siyempre, parang balagaong, no? Kapag bunso ka, ikaw yung laging uutusan, ikaw yung laging punta ka doon, ganyan, ng mga mas matanda mong kapatid. Eh siya yung nag-aalaga ng mga alagang tupa ng kanyang tatay. Di ba nung nag-anoint na, hindi nag-anoint, no? Iniisa-isa. Sabi ni Samuel, pumunta ako dito kasi i-anoint ko yung susunod na hari. Siyempre, nagsimula doon kay Eliab, sa mga sumunod pang mga anak. Sabi ni Samuel, eto, gwapo, matipuno. No? Kasi mga kawal yan eh, di ba? Pero sabi ng Lord, hindi yan. Hanggang natapos na yung mga parang selection process. Wala doon, no? Yung hinahanap ng Lord. Ano po sabi ni Samuel? Sabi niya, ito na ba lahat ng anak mo? Sabi niya, ay hindi, meron pa. Andun. Patawag mo nga si David. At nung tinawag si David, binatilyo pa sa panahon na yon, sabi ng Lord, yaan ang pinili ko after my own heart, ang inanoint ng Panginoon. So nagulat sila lahat, di ba? Kasi tayo tumitingin sa panlabas, ang Lord sa puso. Kaya di ba at that time ay binigyan po ng pagpapahid, inanoint po si David, nag-prophesy na siya ang susunod na hari ng Israel. Pero hindi po yun agad kinabukasan. Matagal na panahon pa po. Taon pa ang binilang bago po naging hari ng Israel si David. Pero makikita po natin that before, yung bago they assume office, they broke into something na itinalaga ng Lord sa kanila. No? It is preceded by divine empowerment. Nandun yung talagang pagpupuspos ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Andun yung anointing ng Lord kay David. And even si Elijah. Di po ba? Bago yung matinding yung encounter with the prophets, no, ni Jezebel at that time, no, ng mga prophets niya, Elijah broke drought by the Spirit's power. Di ba? Tagtuyot, no? Pero ginamit ng Lord si Elijah, inanoint ng Lord si Elijah para magpadala. Itigil yung limitation, itigil yung tagtuyot. Nagpadala ng ulan at natigil na ang tagtuyot. Even Jesus, before He started His great ministry, nag-fasting and pray at pinuspos siya ng Santong Espiritu bago siya nagsimula sa ministry na inihanda ng Lord sa kanya. This morning, God is releasing His anointing for breakthrough para po sa ating lahat. Amen po ba? Sino po yung nag-aantay, tumanggap, pumalakpak ng malakas sa Panginoon? Yes, Lord! We are ready. We are expecting to receive that anointing for breakthrough. Unang-una po, the anointing empowers what human effort cannot. Bakit ba natin kailangan ng anointing? Ng bago, no? It's nothing in the oil, no? Ang oil po ay isa sa simbolo ng banal na spirito. Ang oil po ay simbolo ng pagpupuspos ng kapangyarihan ng Panginoon. Baka sa susunod po, sabihin niyo, Pastora, saan po kayo bumili ng oil? Yan. Diyan po, sa tapat. Masabihin na, no? Wala sa oil, pero nandoon, as it symbolizes the Holy Spirit, pinadadaloy ng Panginoon ang kapangyarihan niya sa pamamagitan ng oil, representing the Holy Spirit. Kaya, paano ba tayo breakthrough sa 2026 na to? Bakit ba natin kailangan the fresh anointing from the Lord? Bakit? Dahil kailangan tayong ma-empower. Kailangan tayong bigyan ng kapangyarihan ng Diyos na hindi kaya nating magawa, manufacture, or something na our own effort.
Ano po sabi sa Acts chapter 1 verse 8? Sige po, sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kung titingnan po natin ito, no, sa Acts chapter 1 verse 8, ito po ay nangyari bago ang ating Panginoon ay umakyat sa kalangitan. At sa kanyang bago pag-akyat doon ay nag-iwan po siya sa mga mananampalataya, sa kanyang mga disciples na sabi niya, 'di ba, sa Matthew 28, no, nakalagay doon na go and make disciples of all nations and teach them to observe what I have taught you, no, and make disciples. Yan ang sinasabi ng Lord. So the Great Commission is to preach the gospel. The Great Commission is to make believers, disciples. Amen po ba? Kumbaga sa atin pong panahon, tinatawag yung tagubilin. Di ba? Tagubilin. Hindi dahil may namatay lang, kundi somebody is aalis, matagal na mawawala, at nagbigay siya ng tagubilin sa kanyang mga disipulo. Mahihirapan po tayong gawin yung Great Commission ng Lord. No matter what effort ang gawin natin o magaling tayo magsalita, nag-aral po tayo, kailangan po yun. Nag-aaral tayo ng Bible, talagang nagpe-pray tayo, very passionate po tayo. Pero without the anointing of the Holy Spirit, wala po yung kapangyarihan. Yes, you may have the eloquence to speak. Yung galing magsalita. Yung courage na humarap sa napakaraming tao. Pero yung magsalita ka na kahit hindi magagandang mga flowery words o parang uutal-utal ka pa. Pero yung kapangyarihan para kumurot ng puso ng tao, to convict people to repentance. Hindi po yan gawa ng tao. Gawa po yan ng banal na spirito. Naalala niyo po na Acts chapter 2, after pong nabaptize ng Holy Spirit, napuspos sa kapangyarihan ng Santong Espiritu sila Pedro, ang mga 120 disciples in the upper room. Hindi po sila marurunong. Hindi po sila magagaling. After they were baptized, tumayo po si Pedro, nagsalita. Sabi nung mga nakikinig, di ba mga taga Galilee yan, mga mangingisda yan. In effect, parang sinasabi, sino nagsasalita? Mga mangingisda lang yan. Andyan po ba kayo? Pero habang kinikwento ni Pablo, ang naging buhay ni Jesus, yung pinagdaanan lamang ng mga nakailang araw na ang Panginoong Jesus ay ipinako, namatay para sa kasalanan ng tao, and after 3 days, He rose again from the dead. And He is calling people to repentance. Yung mga taong nagsasabing, di ba, mga ano lang yan, mga taga-Galilee yan. Ano pong sabi nila? Who are those men? Bakit yung sinasalita nila kumukurot sa aming mga puso? At 5,000 tao ang lumapit, nagpakumbaba, nagsisi, kinilala ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating Lord. And that is something that human effort cannot. Kaya nga, di ba, laging nakikwento ni Brother Eddie, maraming mga nag-aral sa mga theology school, hindi po natin dinidiscourage, tama po na mas lalo tayong mag-aral. Pero sometimes, dahil sa karamihan ng karunungan na kanilang natatanggap, na isantabi nila na kailangan nila ang anointing of the Holy Spirit. Amen? Amen?
at merong hindi masyadong aral. Hindi ko po ine-encourage na maging tamad, no, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero maaaring ganong katulad ng kila Pedro, hindi tayo magagaling. Pero kung tayo ay kakasihan ng Santong Espiritu, alam natin na magiging makapangyarihan ang mga salita na ikikwento natin sa napakaraming tao at sila ay lalapit sa ating Panginoon. Ano po sabi diyan, no? Sabi nga, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan. Alam niyo po, sabi po diyan, no, sabi po yung sa you shall receive power. Lagi na rin po itong nasasabi na yung word na power, yung Greek word na ginamit po diyan ay yung word na dunamis. Yung dunamis po yun pong yung pinagsimula ng salitang dynamite. So, can you imagine, parang sinasabi ng Lord, tatanggap ka ng dynamite. Naintindihan po ba natin? Hindi literal dynamite, but it is symbolizing power. Di ba yung mga dynamite, ang unang pagkaalam ko lang lagi sa dynamite, nung bata ako, ay ginagamit sa pangingisda. At pag ginamit sa pangingisda, lahat patay. Pati corals, pati mga baby fish, no? Pati eggs ng fish, walang natitira. But it's symbolizing power. It is kaya pag sinabi ng Lord, but you shall receive power, tatanggap ka ng kapangyarihan. Yung kapangyarihan na sinasabi ng Lord, it's not just an authority, na parang kapangyarihan kung ikaw ay isang nasa posisyon sa gobyerno or anything in power, in authority. But God is talking more than that. He is talking about explosive, miraculous ability. Palakpakan nga po natin si Lord. Ang sinasabi ng Panginoon, antay ka. May ibibigay, tatanggapin mo yung dinamita. In effect, sinasabi ng Lord, this kind of power, no, is something that is explosive. Can you imagine? Na kapag gagamitin, tinanggap mo yung kapangyarihan na yon mula sa Lord. Yung pagsabog nun, hindi makamamatay. Yung pag-explode nun, magbibigay ng buhay sa mga tao para sila'y magsisi at lumapit kay Lord. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Nung first time po namin na mga few days lang naman, na born again po ako sometime November 1984. Tapos December, since nung time na yun ay hindi pa ano masyado, iba-iba po kasi yung gamit ng chapel ng PUP that time parang may mga allotted time, iba't ibang mga churches. So pag vacant ko, hindi ako maka-tiyempo na schedule ng GIL. So another church yung na-attenan ko. At tuwan-tuwa ako dahil by that time, nagtuturo sila ng baptism of the Holy Spirit. Siguro mga ilang days pa lang po yun na born again ako. And by that time, I received the power and the baptism of the Holy Spirit. Nakapag-speak in tongues po ako, ina-assist ako ng mga estudyante doon, nakapwa ako po estudyante. And after that, grabe po, wala pang masyadong alam sa Biblia. Talagang ine-echo lang namin kung anong nare-receive namin from Arroyo High School. Pagdating sa bahay, aaralin namin yung mga notes. Wala pa pong PowerPoint, no? Maglilista ka, pati verses, hahabulin mo. Anong ba yung sinabing verse? No? Habang hinahabol mo, binubuksan mo yung Biblia. Ngayon, lahat nandyan na. Hindi ka na nga nagbubukas ng Biblia. Then after that, grabe po, pagsakay mo ng jeep, ang tingin mo sa lahat doon, tingin mo zombie. Living dead. No? Ganun naman po talaga pag hindi nakakilala kay Lord, buhay. Pero patay ang spirito. Hindi nakakonect kay Lord. Isipin nyo, by that time, I was then 18, 19. Pero grabe, no, tuwan-tuwa ako na wala ka pang antrax ng mga panahon na yun Gusto mo lang kausapin yung mga tao. Ang nasa isip mo, makinig sila o hindi, okay lang. No? Kasi ang kapangyarihan ng Lord ang
aayos, mag-cause for them to repent. It doesn't matter kung makinig, maiyak, matuwa sila. It doesn't matter, hindi natin trabaho to convict people. Our work is to speak and proclaim the gospel. Yung magpaiyak, yung magpasaya, magpatawa, magparepent, trabaho po yan ng banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sarap-sarap. Nung nakaraang nung Don Watch, nagkwekwentuhan kami. Mga bandang during that time din po, no, na uso po kasi yung parang prayer fellowship. Buhay pa po yung Nayong Pilipino. Sino po nakaabot ng Nayong Pilipino? Parang ako na lang yata matanda rito. Ayun, may mga tumaas pa ng kamay. Yan, sa Maymia. At nasalap po dyan pupunta. At meron kami pong na-encounter, no? Na dahil nga palakihan ng Biblia nung araw Palakihan at mas makapal, mas mabigat, mas okay. Di ba? No, nauso rin po kasi yung Gideon, yung nandito lang sa puso. Asan Bible mo? Nasa puso. Di ba? Kasi uso yung Biblia maliit. Di ba? Doon, talagang kahit sino magtanong, kahit wala kang alam, nagtataka ka saan galing. Ang kapuspusan ng Santong Espiritu ang nagbibigay ng mga salita na kailangan mong sabihin. At nung mga time na yun, medyo, di ba, parang mahilig magdiskurso yung nakausap namin, umuwi sandali at naghanap ng mas mataas ang posisyon para makapagdiskurso sa amin. By that time, sabi namin, Lika, uwian na tayo. Sabi ng Lord, huwag tayong makipagdebate. No? Nakakatuwa dahil alam natin, yung sinasabi ng Bible that you will receive power, the explosive, miraculous ability, it is the supernatural enablement. Pag sinabing enablement, hindi mo kayang gawin, pero ginawa ng Santong Espiritu na kayanin mo. And that is supernatural. Hindi yan gawa ng tao. Gawa ng Diyos. Gawa ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. The miraculous energy from God. Grabe yung excitement, di po ba? Kapag ikaw nagpre-preach ng gospel, na-overwhelm ka grabe, yung parang, alam mo ba, pag nakanood ka ng magandang sine, hindi ka naman binayaran ng producer ng movie na yon, pero paglabas mo, lahat ng makita mo, uy, napanood mo ba yung ganito? Sasabihin nila, hindi pa kasi ganito. O kaya paro kayong nakanood, kwentuhan kayo, kwento nyo na naman sa iba. Amen po ba? Hindi naman kayo bayad doon ng kung sino man yung producer nun. Pero that is the kind of excitement na nadiscovery mo, kaya gusto mong ikwento. At gusto mo, marami kang maisama doon. That is the energy coming from God and much more, the transformational force. Kahit gaano kaganda, kahit gaano kaayos, kahit sabihin natin na yung the energy there was, no? Pero ang totoong senyales ng kapangyarihan ng Santong Espiritu ay after mong maibigay, masabi, ma-connect sila kay Jesus, ay mabago ang kanilang buhay. Palakpakan nga po natin si Lord. Excited man tayo, empowered nga tayo, maliban na maranasan natin mismo na binago ka ng Panginoon, doon mo masasabi na tinanggap mo nga ang kapangyarihang galing sa Espiritu Santo. Amen? What power, this is not just a courage, an eloquence, or religious enthusiasm. Kaya mga kapatid, sa Pentecost, it's not just an optional empowerment. It is essential equipment for Christian mission. Sabi po dyan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. So makikita natin na andun yung mission ng Lord. Ang sinasabi ng Panginoon, tumanggap ka muna
bago ka maging witness. Witness para sa buong mundo, sa napakaraming tao. Maliban na ikaw ay puspusin ng banal na spirito, walang kapangyarihan. Pag wala yung kapangyarihan ng banal na spirito, hindi mo kayang maging witness. Ano ba yung witness? Witness, ito yung tawag, galing po yan sa word na martyr eh. Yung word natin ngayong martyr. No? Kasi pag ginamit natin yung word na martyr ngayon, yan yung mga pinapatay for a cause. Di ba? Even at that time, mga Christian, tawag natin martyrs. Pero the word witness itself, doon sa Acts chapter 1, verse 8, na kayo'y aking magiging saksi. Witness, it is something, not just someone who talks, but it is someone who testifies the experience. Hindi mo lang narinig, kundi ikaw mismo nakaranas ng kapangyarihan at pagbabago na galing sa Diyos. Amen po ba? Yun yung pinakamagandang, ano ba tawag niyan? Equipment. Yan yung pinakamagandang supernatural empowerment ng Lord sa'yo nang ikikwento mo ay paano ka binago ni Jesus. Amen? You don't witness what you believe, but you witness what you've encountered. Kung ano yung nakita mo, kung ano yung naranasan mo, yun ang ikikwento mo. At makikita natin, maliban na tayo ay puspusin, the anointing empowers what human effort cannot. Yes, we can speak, we can, a lot of verses, pwede tayong makapagturo nga eh. Pwede tayong makapag-sermon, di ba? Pero maliban na nandoon ang pagpapahid at ang kapuspusan ng Santong Espiritu, yung makita natin to do the supernatural enablement from the Lord to testify to the whole world kung ano ang ginawa ni Jesus sa buhay mo. Isang malakas sa palakpak po sa Panginoon. The anointing, there are limits to what strength, education, and experience can do, but there is no limit to what God's anointing can accomplish. The anointing gives courage when fear ruled, releases wisdom where confusion existed, and produces results where efforts failed. Kapag dumadating na yung mga pagkakataon na ang ating human effort ay pumapalya na lahat, pero ikaw ay sinasamahan dapat ng banal na spirito, matitigil anumang takot, magre-release ang Lord ng karunungan, at magkakaroon ng resulta ang iyong mga pagpapagal. Amen? But with anointing, resistance breaks, doors open, progress accelerates. Amen? Nung nagsimula po akong maglingkod kay Lord, siguro mga nasa edad na mga 18, 19, 20, ganyan. So, mga uma-attend ay mga nanay, tatay, di ba? At mga lolo. Tapos sasabihin nila, para kulang nila sabihin, "Oy, ne, anong ginagawa mo dyan? Malis-alis ka nga dyan." Walang gustong maniwala sa'yo. Kasi bata ka, estudyante ka. Di po ba? Pero kapag ang kapuspusan ng Santong Espiritu ang kumilos, yung mga kontra, all resistance breaks. Dahil ang kikilos ay ang banal na spirito sa kanilang mga buhay. Isang malakas na palakpak po ulit sa Lord. Breakthrough in 2026 will not come by striving, it will come by anointing. Number 2, bakit kailangan po natin ng maging anointed for 2026 for that breakthrough? The anointing destroys yokes that block breakthrough. Ang pagpupuspos ng Santong Espiritu, ang bagong pagpapahid mula sa trono ng Panginoon, katulad po ng picture na yan. No? Natibag, nasira, nadurog ang pader, na humahad lang para ang breakthrough ay mangyari sa buhay mo.
Balikan po natin ang Isaiah chapter, ano yung unang verse natin? 10, verse 27. Yan. Isaiah chapter 10, verse 27. Basa po. Sa araw na yon, ang pasan niya ay mawawala sa iyong balikat at ang kanyang pamatok ay mawawala mula sa iyong leeg dahil sa pagpapahid. Sa ibang translation po, meron po nun. Sabi po sa English, the yoke shall be destroyed because of the anointing. No? Makikita po natin dyan sa Isaiah chapter 10 verse 27, ano ba ang senaryo ng Israel at that time? By that time po, no, yung sila po ay kinakalaban ng Assyria at nasa ilalim ng pamamahala ng Assyria. At they are being oppressed dahil sa mga panahon na yon, sila ay dinidisiplina ng Panginoon, ang bayan ng Israel. Bagamat nandoon na sila ay nabihag, sila ay held captives for many years, ay naroroon lagi yung pangako ng Lord ng pagliligtas sa kanila. Kaya sa verse na to, no, masasabi rito na mula sa pagdidisiplina ng Lord sa bayan ng Israel, ay dinadala sila ng Lord sa pag-asa ng pagpapalaya. Mula sa kagipitan at paghihirap, dinadala sila ng Lord doon sa kalayaan. Ang verse na ito po'y nagpapakita, no, na freedom is not produced by effort, strategy, or time, but by the anointing of God. Sabi po doon sa talata kanina, no, yung bigat, the burden, no, yung burden na meron tayo, it represents the heavy load or weight and pressure. Sabi diyan, yung burden na dala-dala ng mga taga-Israel at that time, at ngayon sa panahon po natin, represents external pressures. Araw-araw may problema po tayo, may mga circumstances, may mga pagsubok, may mga oppression, may mga fear, may mga responsibilidad, may mga trauma, may mga challenges. Hindi po yan nawawala. Paggising hanggang pagtulog, ayaw kanilang tantanan. Di po ba? Andyan sila. But God doesn't just help you to carry it. Ang sabi po ng Bible, no, sa Isaiah chapter 10 verse 27, sinasabing you have the burden, pero ang sinasabi ng Lord doon ay sasamahan yung lahat ng mga bigat na meron ka, ay sabi ng Lord ay aalisin ng Panginoon. Sabi po dyan, no, sa 27, sa araw na yon, aalisin sa iyong balikat ang pahirap na ginagawa ng Assyria. Assyria represents, no, yung mga kung time na yon, yung nag-o-oppress sa bayan ng Israel, this now represents, no, yung mga circumstances sa ating buhay. Hindi sinabi ng Lord na tutulungan ka niya. May mga time kasi na sinasabi ng Lord that He will help you to carry the burden. But this time, the Lord is telling us that He will remove the burden. Aalisin niya yung mga bigat, yung mga oppression and fear sa atin pong mga buhay. At ang sabi pa puro sa sumunod na talata, and his burden shall be taken away, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Mawawasak ang pamatok dahil sa kapuspusan ng Santong Espiritu o dahil sa bagong pagpapahid na galing sa Panginoon. Ano po ba yung yoke? Kapag ikaw po ay may mga hayop na nagtatrabaho sa bukid, yung mga oxen, mga karabaw o kalabaw at baka, di ba? Para magamit po yan ay kailangan pong lagyan sila ng pamatok, no? Bakit po ba sila nilalagyan ng pamatok? Para makontrol ang direksyon. Dahil pag wala po yun, baka maging ganyan, sigsag yung pagpo-flow, di ba? So kung gusto mo, dito muna, dire-diretso yan. So it represents control
no, direction and speed. Sa atin pong mga buhay, no, kung tayo po yung oxen na nilagyan ng pamatok, it represents sa atin po yung mga nagko-control sa atin. Mga bandages. Mga bagay na hirap kang tanggalin sa buhay mo dahil nakakasama yan sa'yo. Sa ngayon po, when we speak bandages, hindi na lang po mga bisyo na katulad ng pag-inom, paninigarilyo, sugal, o anumang pinagbabawal na gamot. Ngayon po may bagong addiction. Addiction po ng social media. Addiction ng paggamit ng internet. Addiction sa mga games, no, online. Bakit? Ay, hindi makumpleto ang araw pag hindi nakapag-scroll. At madalas, nagagamit, no, minsan lang ang intention mo lang mag-break, no? Break 15 minutes. Kuha ka ng cellphone, binuksan mo. Scroll, scroll, scroll. Maya-maya, ang balak mo, titingin mo lang kung may messenger, kung may ano sa'yo, may message. Maya-maya, dami mo nang napuntahan. Di ba yung kinikwento po, no? Yung marami na pong na-feature niyan na mga bata na nalulong na, no, sa mga games. Na kapag tinanggal sa kanila or inalis ang gadget, nagwawala. No? Parang wala nang kilala. Nananakit. No, yung addiction po kasi, ang addiction hindi lang substance, no? Hindi lang yung mga na alam natin na mga addiction sa mga gamot or anything, maging ang social media, ang internet, online games, anything na aagaw ng panahon, hindi ko mo na makontrol ang sarili mo, that is bandage. Kaya nga po, no, we really need the anointing of the Lord. Amen po ba? Sabi ng Lord, just Isaiah 10:27, the yoke shall be destroyed because of the anointing. Ano po bang bandage na meron po tayo ngayon? Baka you are into a relationship na hindi ka makaalis, pero hindi yan yung relasyon na gusto at tama sa harapan ng Panginoon. Baka meron kang mga bagay na nananatili ka sa ganong mga practices. Hindi yan gusto ng Panginoon. Pero kaya kang pagalingin ng Diyos, palayain kung iaalaw mo ang ating Panginoon. Control, forced labor, spiritual oppression. The yoke limits movement and freedom. Kung paanong yung pamatok ay nakokontrol, yung oxen, o yung hayop o kalabaw o baka na ginagamit at nilagyan ng pamatok, ganun din po ang mga yoke sa atin. Kailangan po nating makalaya. At ang isa sinasabi po ng Isaiah 10:27, the yoke shall be destroyed because of the anointing. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pag sinabi pong destroyed, hindi po lang yan sinabing, ano yun? Loosened. Ano yun? Pag hindi may, niluwagan. Ayan. Niluwagan lang ng konti. Hindi, no? Hindi lang dahil basta lang tinanggal, inalis. No? Hindi naman sinabing the yoke shall be removed eh. Sinabi, the yoke shall be destroyed. Hindi lang tatanggalin, hindi lang luluwagan, hindi lang itataas. Ang sinasabi, yung pamatok na nakalagay, na nagko-control, nagiging bandage sa ating buhay, it will be destroyed. It means it will be shattered. It will be ruined beyond repair. Amen po, palakpakan po natin si Lord. Para pong yung pader na yan, dudurugin, hindi pwedeng alis-alis lang. Hindi pwedeng tatanggalin, itatago sa aparador. No? Hindi pwedeng shutdown lang. Kailangan durugin na hindi na siya ulit papakinabangan. Kasi kung itatago mo lang for a while, tapos naglilinis ka, nakita mo, uy,
Ito yung paborito ko. Tingnan ko nga munang ikabit ulit. Yung pamatok na to, pagkaganda-ganda, binalik mo yung pamatok. So, sabi ng Lord, wala nang balikan. Durugin na natin yung pamatok na nagpapahirap sa'yo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Some limitations, may mga limitation, pattern change na nagpapahirap po. Pero ang sinabi po ng Biblia, because of the anointing, the yoke shall be destroyed. What God destroys cannot be put back on you. Ang dinurog, winasak, ruined into pieces, ruined beyond repair. Huwag mo nang iyakan. Sayang naman, Lord, bubuuin ko ulit. Minsan ang mahal-mahal kasi, pero yun yung nagpapalulong sa'yo. Para matali ka, kapatid, kailangan mong makalaya. Kailangan nating lumaya. Identify your bandages. Kung meron po mga tinatawag, no, mga generational cycles. No? Yung sa pamilya nyo, it runs. No? Yung mga bandages na yon. Naalala ko po, yung kami pa yung lumaki sa aking lola. No? At yung lola, sabi nila, yung pamilya daw ng lola ko ay mayaman. At yung isang building dyan na malapit sa may Taft Avenue, pag-aari nila yon daw. Pero actually, meron silang picture na mga lola ko, lolo ko, yung tatay ko at yung mga kapatid niya, may mga picture sila, family picture, na nandun sa loob ng bahay na yon. Pero wala na siya. Nung naging tao na po ako, ang lola ko ay nagtitinda ng mga lutong ulam, nagtitinda ng mga nyog, ng mga kamote, saging na saba. Yan po yung tinda namin nung araw eh. Kaya hindi ko makain kasi paano ko makakain yung nyog? Di ba? Hindi katulad yung mga tindaang fancy. Sarap kumain, no? Ng mga biscuit or anything. So yan po yung inabutan ko. At nalaman ko yung lola ko, actually inabot ko pa siya no, na sasama niya ako sa probinsya, sa Cebu. Tumatawid kami ng dagat, tapos may dala ang lola kung ano man, yung pala magsusugal. No, magsusugal doon. At naubos pala yung kanilang kayamanan dahil sa pagsusugal. Yung lolo ko, kasi ang kwento yung lola ko daw nung panahon ng hapon, mga bayong-bayong pa yung pera. No, yung Mickey Mouse money tawagin nung araw. Naubos. Inabot ko ang lolo ko na laging may papel na nakatupi at binubuksan tuwing Lunes. No? Sweepstakes pala yun. Hanggang lumaki po kami sa lola ko. Lola ko mayo-mayora din sa simbahan pag may piyesta. Pero ang isang bagay na ipinamana niya po sa akin ay magtantos ng bingo card. Yan. Siguro parang 8 years old po ko. Kung isang ganyan po yan, isang plywood, lagyan mo yan ng lahat ng cards. Kaya ko yung lagyan ng tantos. At sisigaw ako pag tinawag ang isang number. Sisigaw po ako ng bingo. Kahit hanapin ko pa kung saan yung card kong bingo, pero alam ko may bingo ko. Yan po yung namana na hindi dapat minamana. Actually, kinapamuhay ko po yun. Elementary hanggang mag-high school po ako. Hanggang dumating na yung time na hindi naman laging swerte, no? Pinapaalis na nga ako nung mga amiga ng lola ko eh. Kapag nandyan ako, pinalis kasi pinagkakakitaan ko lang daw. Hanggang dumating yung point na hindi ka naman lagi nanalo, nangungutang ka na at early age, no? Sa batang edad, para ipangsugal. Alam niyo po, isang bagay na brinake ng Lord. Sa buhay ko, si Tita Bibs, di naman masyado, pero ako po yung masunurin sa lola ko no? Basta numbers, tsaka pera. Okay, at mga tindahan, ganyan, okay ako dyan. Inalis ng Panginoon. Bakit? Kasi totoo,
na ang mga pamatok na baka minana pa natin sa ilang henerasyon at tuwang-tuwa ka pa na ang pamilyang ganito, basta pamilyang ganyan. Sikat yan, mga tomador yan, mga ano yan, mga king yan dun sa mga sugalan. Tuwang-tuwa ka pa. Pero alam mo ba, kayang putulin ng Diyos anumang mga sumpa na inilagay ng kaaway na tatagos sa napakaraming henerasyon. Bakit? Kasi ang kapuspusan ng Santong Espiritu, hindi lang aalisin, hindi lang luluwagan, hindi lang tatanggalin at ilalagay sa tabi, kundi dudurugin, no? Pupulbusin ang mga pamatok ng mga bandages pagkakagapo sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, pag may ipamamana kayo, ang ipamana natin ay ang pananampalataya ay pagmamahal kay Jesus. Amen? Hindi yung galing po natin sa kung anumang bagay na itatali ang susunod na henerasyon. Purihin ang Panginoon dahil kahit yung aking lola may pupunta doon, pag merong anak na laging nagkakasakit, pupunta, kukuha ng isang planggana, kuha ng kandila, tutuluin, tapos kukunin. Oh, may manok ka ba dyan sa bahay nyo? Abang ganon. Alam na, no? Pero hindi ko yun natutunan kasi masakit matutuluan ng kandila. No? Pero nakakatuwa dahil pinutol. Hindi lang pala talaga pinutol. Sabi ng Lord, baka to si Elna. May makita pang bingo cards dyan baka balikan. Pero actually, nakakita pa rin naman ako ng bingo card. No? Tsaka ng mga, pero yung panlasa, yung gustong-gusto mong talagang no? May mga nagpapa-social bingo, katuwaan po. No? Pero yung parang pagkakitaan at gawin mong sugal, game of chance, no? Talagang hindi na po. Palakpakan nga po natin si Lord, yung mga gustong lumaya sa kapangyarihan at pagpupuspos ng Santong Espiritu. Amen? And number 3, the anointing sustains breakthrough over time. Bakit natin kailangan ng bagong pagpapahid at pagpupuspos ng Lord sa 2026? Sabi po ng Isaiah 40:31. Sige po. Open po natin ang Isaiah chapter 40 verse 31. Basa po tayo. Sabi diyan, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. May Tagalog tayo, Tisar. Isaiah 40 verse 31. Sabi diyan, na kapag katulad daw po ng isang agila, kapag nag-aantay po tayo sa Panginoon, tayo po ay magpapanibagong lakas. Tatakbo tayo pero hindi tayo mapapagod. Maglalakad ka pero hindi ka manghihina. Sabi po, di ba? Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi nanghihina. Ito po, ang mga talatang ito ay a word of comfort sa mga panahon na ang bayan po ng Israel ay nasa ilalim po ng captivity, ng pagkakabihag. At ito po ay isang comfort ng Lord na sinasabi po rito na mag-antay po sila. At sa kanilang pag-aantay ay makakatagpo sila muli ng lakas galing sa Panginoon. Sabi, they that wait upon the Lord. Nandiyan po lagi, yung pag sinabi pong wait, kung naka-attend po kayo nung nakaraang vision casting ng Parañaque last Saturday, ito po ay naituro, Ito po ay ibig sabihin, yung wait upon the Lord, it means to bind together, twist like a cord, and hope with tension.
Katulad po ito ng rope o tali, lubid na tinitwist at ginagawa pong lubid para lumakas. Hindi po ito yung isang lubid lang, isang hibla. It is a three-cord, usually ganun po. At ginagamit po yun. At kung titingnan po natin, it's not a passive delay. It is an active alignment. At kung dadalhin po natin sa spiritual na bahagi ng ating buhay, waiting means worship, prayer, fasting, and yielding. Kaya napakaganda, no? At the start of the year, at the start of the week, at the start of a month, naglalaan tayo ng panahon para mag-ayuno. Naglagay tayo ng panahon para manalangin at isurrender kay Lord lahat. Waiting is asking Lord, Lord, what's next? Ito yung pagsasabi sa Panginoon, Lord, ito yung mga bala ko. Pero Lord, I surrender it to you. Balik mo sa akin, Lord, kung ano sa mga balak ko ang gusto mong mangyari. Madalas, nabubura lahat. Sabi na Lord, ito yung gusto ko. Meron naman pumapasa. At kapag kapangkapanan natin yung gusto ng Lord, most likely, yung gusto ng Lord, yun na ang gusto mo. Amen po. Sabi diyan, shall renew their strength. No, hindi po ito something to replace. Na kapag ikaw po pala nag-aantay kay Lord sa kanyang direksyon, sa kanyang alignment, sabi diyan, shall renew their strength. It means, hindi lang po, sabi na, hindi po ito nangangahulugang, konti na lang ba lakas mo? O dudugtungan ko ha? Hindi po. Sabi ng Lord, yung lakas mo, kung meron pang natitira, alisin na natin yan. Palitan na natin ng bago. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. He replaces it with divine strength. Shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Katulad po ng na ituro last Saturday. No, yung eagles po ay hindi lang po siya kampay ng kanyang mga pakpak. Siya po ay pumapailan lang. At paano siya pumapailan lang? Kapag yung pressure o yung init, no? Umiinit na yung hangin sa kanyang ilalim, sasampa siya doon para siya ay iangat. Yung heated air, yun ang nagpo-push sa kanya para umangat. Kaya di ba merong mga hot air balloon, di ba? Kasi kailangan painitin yung hangin para umakyat yung balloon. Ganyan po ang mga eagles. Eagles rises above storm. Hindi sila nag-escape sa storm. Sila ay lumilipad sa ibabaw ng bagyo. Amen? And they wait for wind currents to lift them. Hinahayaan nila, waiting sila, inaantay nila, umiinit na yung gusto ng Lord. Sasampa na ako dyan. Amen? And they do not flap frantically as they soar. Kaya kung titingnan po natin, the Holy Spirit is the wind. When the anointing lifts you to operate above circumstances. Yung makatanggap ng anointing o pagpupuspos ng banal na spirito ay isang malaking bagay. Pero yung mapanatili ang kapuspusan ng Santong Spirito ay another level ng sustaining the anointing. At nangyayari lamang po yan kapag tayo ay marunong mag-antay. Mag-antay kay Lord. In prayer, in fasting, and in obedience to God. Amen? And lastly, how to position yourself for anointing and breakthrough. Ayan. Natutunan na natin na yung anointing, no, ay gawa ng banal na spirito. Ang anointing ay ang gusto niya ay durugin, no? Yung mga pamatok, the bandages, and the anointing sustains breakthrough over time. How to position yourself. Lagi pong binabanggit ni Pastor Joey, no? Kapag tayo po gusto nating sumalo
kapuspusan o pagbuhos ng kapangyarihan at pagpapahid ng anointing of the Holy Spirit, kailangan tama ang posisyon mo. Kapag di ba kapag mahirap ang tubig, naranasan po kasi namin na wala pang ganyang maraming tubig. Pagkatapos, o kaya de oras lang ang tubig or summer, talagang tagtuyot. Ngayon, pag uulan, di ba nagsasalo ka ng tubig? Hindi pa uso nun yung mga alulod, di ba? O kaya kung may alulod, may part lang na doon babagsak. Anong gagawin mo? Yung balde mo, sahuran mo, ilalagay mo ron kung saan ang bubuhos yung tubig. Ganon din po gagawin dapat natin sa araw-araw at ngayong umagang ito, sa pagtanggap po natin, ipoposisyon po natin ang ating sarili, yung ating pangsahod, yung ating mga buhay para saluhin ang pagbuhos ng pagpapahid ng banal na Espiritu. Number 1, consecration. Ano po ba ang consecration? Pag sinabi po natin consecration, ito po ay yung mga, in the Old Testament time, yung mga ordinaryong bagay, pag yan ay inihiwalay dahil gagamitin sa temple, hindi na po yan ordinaryo. Tawag po dyan ay consecrated things because they are separated from the ordinary to be used for the purpose of God. Hindi lang po sa gamit, maging sa mga tao, katulad po nila Aaron, ang mga Levites, yung tribo ng Levites, yung pamilya nila Aaron, sila po yung mga saserdote, mga Levita na naglilingkod roon sa templo ng Panginoon. Of the 12 tribes of Israel, tinanggal sila ng Lord at ipinesto, inihiwalay, consecrated before God. Sa panahon po natin, ano po ba yon? Yun ay ang tinatawag ng paghihiwalay ng ating mga sarili mula sa mga pamantayan at gawa ng mundong ito at inihiwalay tayo para magamit for the only purpose that gives glory to God. Ano po sabi ng Romans chapter 12 verse 1? Sabi po ng Romans 12 verse 1, di po ba? Ang sabi po dyan, offer your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Ito po'y talata na nagsasabi ng consecration ng ating buhay, katawan, pag-iisip, lahat. Ilayo mo na yan sa gawa ng mundo at gamitin mo yan para kay Lord. Number 2 is hunger. Dapat laging may pagkagutom. Merong laging pagkauhaw. Araw-araw, pupunuin ka ng Panginoon. Sabi ng Matthew 5 verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Kung walang pagkauha, walang pagkagutom, walang pupunuin sa'yo. Andiyan po ba kayo? Kung araw-araw hindi ka gutom sa salita ng Diyos at sa mga spiritual na bagay, hindi mo hanapin ang Bible, hindi ka magpre-pray. Kasi busog. Busog ng ano? Ng gawa ng sanlibutan. O mga bagay na nagpapabisi sa'yo. Araw-araw kagutuman natin ang salita ng Diyos, ang kanyang presensya, kauhawan natin na lumapit lagi sa Panginoon. Number 3, prayer and fasting. Every true breakthrough in Scripture was birthed in prayer. Pag pinoposisyon natin yung sarili natin, Lord, lalagay ko yung sarili ko para swak na swak, mag-shoot talaga, walang masayang sa bawat lalagapak, sa bawat tutulo, na pagbuhos ng iyong pagpapahid at pagpupuspos, walang masayang. Paano mo ito gagawin? Lagi kang magbibigay ng panahon para mag-ayuno. Ang pag-aayuno po ay ang ating pamamaraan para supilin ang ating mga laman. Ang pananalangin ay ang pamamaraan para mabigyan tayo ng direksyon at ma-align yung mga gusto natin sa gusto ng ating Panginoon.
And number 4, obedience. No? Delayed obedience delays breakthrough. Minsan naiisip natin, Lord, bakit walang breakthrough? Yung iba nakikita ko may breakthrough na sila eh. Baka hindi natin natatanggap kasi nati-delay din ang pagsunod mo sa ating Panginoon. Sa paggawa ng kanyang mga utos. Nagbabasa ka ng Bible, nagme-meditate ka, nagpe-pray and fast ka naman. Pero pagdating doon sa punto ng ito ang dapat mong gawin, nagdadalawang isip pa tayo. And lastly, unity. Pagkakaisa. Sa Psalm 133, no, sinabi po rito na kay gandang tingnan ang mga magkakapatid na nagkakaisa, nagmamahala, nagdadala ng mga bigat nila. Katulad raw po nila ay yung ibinuhos na langis sa ulo ni Aaron na bumuhos sa kanyang mga, mula ulo papunta sa kanyang mga balbas. No, yun, running smoothly. Kapatid, maaring may mga bagay na hindi tayo nagkakatagpo. Pero pagdating sa paglilingkod at mga mensahe at katuruan sa Biblia, iisa lang ang gusto nating gawin. Magkaisa ang ating mga puso sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kapatid, as we cross in sa taon na ito, gusto natin ng breakthrough. Gusto natin ng breakthrough anointing. Gusto natin ng fresh anointing and breakthrough coming from the Lord. Ngayong pong umaga, tayo po ay magpapatuloy sumamba sa Panginoon. Lahat po ba excited? Lahat po ba talagang sobrang expectation? Amen. I-exceed po natin yan. Hindi naman kayo sa akin hihingi eh. Kay Lord. Hindi po ba? Malaki ang iyong Diyos. Umasa ka na ng malaki dahil tapat ang Panginoon. Ang gagawin po natin, tayo po ay aawit, ng mga awit na pagsamba kay Lord. Wala po munang mga intindihin sa mga katabi nyo, sa mga kasama nyo. It's between you and the Lord. It is our cry every day, Lord, give me a breakthrough sa aking spiritual na buhay, sa aking paglilingkod, sa personal, Panginoon, sa lahat ng aspeto, O Diyos. Yan ang lagi nating iniiyak kay Lord. At sa pag-awit po natin kay Lord, ito po yung, no, bawat awit, yun yung pagdeklara mo kung sino siya sa buhay mo. Yan yung pagdeklara mo kung ano yung kayang gawin ng Lord sa buhay mo. At habang tayo po ay umaawit, mananalangin po tayo. At pag magsisimula na po, no, ng pag-anoint mamaya, pipila po rito sa harap. Pero hindi po sabay-sabay. Bali ang mangyayari po, maaaring kayo ay patuloy na nakatayo pa rin. Kung medyo pagod, pwede pong umupo. No? Sumamba kay Lord, magpatuloy. Let's all be in the spirit of worship. Ia-assist po kayo ng mga ushers kung time nyo na po para pumila dito. Okay po? So kapag may nakapila dito, habang hindi pa po kayo nilalapitan ng ushers para pumila, tuloy lang po, nakatayo lang po, or either nakaupo sa pagsamba sa Panginoon. Say your prayers to God. Lord, in 2025, ganito ang mga nangyari. But this 2026, I declare na ito po ang iyong gagawin. Amen po? So, yun lang po yung dito po sa kanan ang magiging pagpasok po natin, no? Yung pila na gagawin dito po sa kanan nyo, kaliwa ko po, na. At yung exit, i-guide po kayo ng mga ushers, dito po kayo i-exit. Okay po ba? Pag kayo po ay napahira ng langis, okay lang po yan. Mag-slane po kayo. Huwag po kayong
kung kayo po ay tutumba, wag po kayong mag-alala. May mga able catchers po tayo, may mga sasalo po sa inyo, may mga aalalay po sa inyo. Yung iba naman po ay may mga silya pong inilalagay para nakaupo na lang po kayo kung mas kailangan. Basta it's between you and God. Huwag nyo na pong intindihin. At lahat po ay gagawin natin hindi dahil sa pakiramdam, hindi dahil naiiyak ka, hindi dahil nanginginig ka, hindi dahil kung anumang bagay. Hindi dahil tumatayo ang balahibo ko. Hindi lang po doon. Those are some of the manifestation of the work of the Holy Spirit, of the presence of the Lord in this place. So be it. Pero kung halimbawa walang ganon, ang atin pong ginagawa ay sa pananampalataya. Hindi ayon sa ating nararamdaman, hindi ayon sa ating nakikita o naririnig, kundi dahil yon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po? So, okay lang po kung kayo po'y may i-explain and you want to linger, ayaw nyo po pong tumayo, okay lang po. No? Basta let it flow. Hayaan po nating kumilos ng maayos. Sa mga hindi pa po na babaptize of the Holy Spirit, ang bautismo po ng Santong Espiritu ay initial evidence of the baptism of the Holy Spirit. Ito po'y makalangit na salita. You ask for the baptism of the Holy Spirit with initial evidence of speaking in tongues. Pag hiniling mo yan sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka makapagsalita. The Lord will enable you, the Holy Spirit will enable you to speak in heavenly language. May mga talata po, katulad po last year, meron po kaming binigay na mga verses. Ito po ay pamamaraan ng ating mga ministers para po makapag-release ng pagpapala sa inyo. So, meron pong sasabihin na declaration para sa inyo, pero hindi po yun limited ron. Dahil ang bawat ministers po natin na mag-a-anoint ngayong umaga ay pupuspusin ng kapahayagan ng Panginoon para sa inyo. Amen? So it doesn't matter kung maikse or mahaba, ang importante, yun ang pinasasabi ng Lord sa inyo. Amen po ba? So, 3 po ang ministers ang mag-a-anoint ngayong umaga. Ako po, andyan po si Pastora Vivian, andyan rin po si Brother Randy. Basta dire-diretso, wala po yan sa kung sino ang matapatan nyo. Dahil hindi naman po kami ang nagpupuspos sa inyo, ang magpupuspos po sa inyo ay ang Santong Espiritu. Amen po? Sige po, tumayo po tayong lahat. And may we ask Pastora Vivian and Brother Randy dito po sa left side stage. At bago po tayo umawit ng mga worship song, may we sing this song first. May we sing I Surrender All. May we all bow down our heads for a while. Be ready to allow the Holy Spirit to search us this morning. Isang round po muna nung isang verse ng I Surrender. Kahit hindi natin muna masabayan ng kanta. Sige lang po, play lang, Aldrin. Isang verse, kahit di pa natin sabayan ng words.
Hallelujah. I surrender all. I surrender. Hallelujah. Focus more on the Lord. I surrender all. I surrender all to Thee, my May I ask everyone to raise your hands to God kasi kinakanta po natin yung surrender all. So, suko, senyales ng pagsuko sa Panginoon. Kung kaya, 2 kamay. Lord, surrender ako sa iyo. Sa iyo ang aking buhay. Sa iyo ang lahat-lahat sa akin. Thank you, Jesus. Let it come from your heart. Hallelujah! Let the spirit of consecration arise. Sa Tagalog po, iniaalay ko. Iniaalay ko. Iniaalay ko. Ang lahat sa iyo, Kristo. Hallelujah! Let your heart sing. Yung puso mo ang paawitin mo sa Panginoon. For the last time. Yes, yes, Lord. We surrender everything. Let us allow the keyboard to play. Maaari po ba tayong sumunod sa isang panalangin? Ang pagtatalaga at pag-aalay ng ating buhay sa Panginoon. The Lord is too much excited to pour out His power, the empowerment and the anointing to us all. Ngunit ang gusto ng Diyos ay isang vessel na pupuspusin niya ng kanyang kapangyarihan, na totally surrendered to the Lord, na ang lahat-lahat ay iniaalay at binibigay sa Panginoon. Maaari ka bang sumunod sa isang panalangin if you are willing to surrender everything to God? Sabihin mo, aking Ama, ako'y lumalapit at nagpapakumbaba, nagpapasaliksik ng aming mga buhay, ng aming puso, ng aming kaisipan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga kasalanan, mga kahinaan. Pinagsisisihan po namin at tinatakwil sa aming mga buhay ang lahat ng uri ng kasamaan sa kaisipan, sa aming mga salita, sa aming mga puso.
ngayong umagang ito, iniaalay ko po ang aking buhay sa iyo, Panginoong Yesus. Manatili ka po na aking maging Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas. Marami pong salamat dahil tinanggap mo ang buhay ko pong ito. Sa iyo po ang papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.